Magandang araw po sa inyong lahat. Ako po si Dr. Jose Reyes. Sa mahigit 3 dekada, inilaan ko ang aking propesyon sa pagtulong sa ating mga kalalakihang senior citizen na harapin ang mga pagbabago at hamon ng pagtanda na nakatuon sa kanilang sigla at pangkalahatang kalusugan. Ngayon, isang sensitibo ngunit napakahalagang paksa ang ating tatalakayin, ang kalusugang sexual partikular, kung paano ang ilang mga ehersisyo ay maaaring lubos na mapabuti ang erectile function at magbigay ng bagong sigla sa inyong buhay. Isang 62 taong gulang na Ginoo, tawagin na lang natin siyang Mang Roberto, ang malungkot na pumanaw sa kanyang silid tulugan noong nakaraang tagsibol. Tumigil ang kanyang puso habang sila'y nagtatalik ng kanyang may bahay. Ang sanhi, isang di napansing problema sa mga ugat na dinadaanan ng dugo na hindi man lang nakita ng kanyang mga doktor. Nabanggit ng kanyang asawa, si Aling Nena, na iyon ang kanilang unang intimong sandali sa loob ng maraming buwan. Ang dapat sana'y isang pagkakataon ng muling paglalapit ay nauwi sa trahedya at kalungkutan. Sa loob ng mahigit 30 taon, nakasalamuha ko ang mga tumatandang kalalakihan, mga veterano, mga asawa, mga lolo. Tinutulungan silang maibalik ang kanilang kalusugan, kumpiyansa, at ang kanilang kakayahang makaranas ng ereksyon. Hindi ako nag-aalok ng hype o pampagana lamang. Nagbibigay ako ng tunay na medikal na solusyon para sa mga tunay na lalaki. Narito ang isang mahalagang impormasyon na marami sa inyo ang maaaring hindi alam. Ang inyong ari ay maaaring maging isang maagang palatandaan ng mga problema sa puso. Ang mahinang ereksyon ay madalas na nangangahulugan ng hindi magandang daloy ng dugo at hindi lamang sa parteng iyon. Ngunit ang nakakagulat na bahagi ay ang pinakamabisang lunas ay hindi palaging tableta. Ito ay pagkilos. Pinag-uusapan natin ang 5 simpleng ehersisyo na ang ilan ay hindi direktang kinasasangkutan ng inyong maselang bahagi. Kung isasama ninyo ang 5 gawaing ito sa inyong araw-araw sa loob lamang ng ilang minuto, hindi lamang ninyo mararanasan ang mas matibay na paninigas at kontrol, kundi maaari ring maprotektahan ang inyong puso, ang inyong pagsasama, at ang inyong dignidad. Samahan ninyo ako dahil ang huling ehersisyo na ibabahagi ko ay isa sa mga madalas kong inirereseta sa mga pasyenteng nagpapagaling mula sa operasyon upang matulungan silang maibalik ang erectile function ng walang gamot. Simulan na natin. Bago tayo magpatuloy, kung sa tingin ninyo ay mahalaga ang impormasyong ito, mangyaring maglaan ng sandali upang huwag itong palampasin at tiyaking matatandaan ninyo ang mga payong ito. Sa ganitong paraan, hindi kayo mahuhuli sa mga susunod pang life-changing tips na sadyang idinisenyo para sa mga kalalakihang tulad ninyo. Ngayon, dumako na tayo sa unang ehersisyo. Ito'y simple, diskreto at kahanga-hanga ang bisa. Tinatarget nito ang isang grupo ng mga kalamnan na karamihan sa mga lalaki ay hindi alam na mayroon sila, ngunit ang mga kalamnan na ito ay may mahalagang papel sa pagkakamit at pagpapanatili ng malakas at pangmatagalang ereksyon. Ito ang inyong mga kalamnan sa pelvic floor o balakang. Una, Kegel exercises. Pagpapagana sa kalamnan ng balakang. Karamihan sa mga lalaki, ang tingin sa lakas
ay nasa biceps o dibdib. Gayunpaman, pagdating sa sexual na pagganap, katigasan ng erection control sa paglabas ng similya maging sa pag-ihi, ang tunay na sentro ng lakas ay matatagpuan sa kaibuturan ng inyong balakang. Ito ang inyong mga kalamnan sa pelvic floor at ang Kegel exercises na ipinangalan kay Dr. Arnold Kegel ang nag-iisang pinakamabisang paraan upang palakasin ang mga ito. Linawin ko lang po, hindi ito isang panandaliang uso sa internet. Ang Kegel exercises ay pinag-aralan na sa mga clinical na pag-aaral sa loob ng maraming dekada. Inirereseta ito sa mga lalaking nagpapagaling mula sa operasyon, sa prostate, sa mga may erectile dysfunction at maging sa mga atleta na naghahanap ng mas mahusay na kontrol sa kanilang core. Bakit? Dahil ang maliliit at madalas na napapabayaang mga kalamnan na ito ang bumubuo sa mismong pundasyon ng sexual na tungkulin ng lalaki. Kapag mahina ang mga kalamnan sa pelvic floor, ang dugo ay hindi epektibong naiipon sa ari habang may ereksyon. Nagre-resulta ito sa mga erection na nawawalan ng tigas, hindi nagtatagal o hindi talaga nangyayari. Sa kabaligtaran, kapag malakas ang mga kalamnan na ito, gumagana sila na parang isang malusog na balbula, pinapanatili ang dugo at pinapayagan kayong manatiling matigas ng mas matagal. Ang malakas na mga kalamnan sa balakang ay nagbibigay din sa inyo ng mas malaking kontrol sa kasukdulan na lalong nagiging mahalaga habang tayo ay tumatanda. Ang pinakamaganda rito, maaari ninyong gawin ang Kegels anumang oras saan mang lugar, habang nakapila, nanonood ng TV, o kahit nakahiga sa kama. Walang kagamitang kailangan, walang dapat ikahiya, kailangan lang ng dedikasyon at pagiging consistent. Narito kung paano magsimula. Una, kailangan ninyong matukoy ang tamang mga kalamnan. Ang pinakamadaling paraan ay subukang pigilan ang daloy ng inyong ihi sa kalagitnaan ng pag-ihi. Ang mga kalamnan na ginagamit ninyo para gawin ito, iyong banayad na pag-angat sa kaloob-looban, iyon ang inyong mga kalamnan sa pelvic floor. Kapag kaya nyo na itong ihiwalay, handa na kayo para sa mismong pagsasanay. Magsimula sa pangunahing gawain. Pigilin ang mga kalamnan na ito at hawakan ang pagkapiga sa loob ng 10 segundo. Pagkatapos lubusang mag-relax sa loob ng 10 segundo. Iyan ay isang ulit. Gawin ito ng 10 beses na sunod-sunod. Magpahinga. Pagkatapos ulitin ang buong set ng 2 beses pa. Sikaping makatatlong set araw-araw, umaga, hapon at gabi. Maaaring kakaiba ang pakiramdam sa simula. Ang ilang mga lalaki ay nahihirapan at kaya lang hawakan ang pagkapiga sa loob ng 2 o 3 segundo. Normal lang po iyon. Tulad ng ibang kalamnan, lumalakas ito sa pamamagitan ng pagsasanay. Sa loob ng 1 o 2 linggo, malamang mapapansin ninyo na kaya nyo nang humawak ng mas matagal at pumiga ng mas mahigpit. Sa loob ng 3 hanggang 6 na linggo, maraming lalaki ang nagsisimulang makaranas ng mas matibay na erection, mas mahusay na kontrol at mas magandang pakiramdam habang nagtatalik. Ngayon, para sa isang bagay na mas mabisa pa, pagsamahin ang inyong Kegels sa nakatutok na paghinga. Huminga paloob sa ilong habang pumipiga at huminga palabas
sa bibig habang nagre-relax. Hindi lamang nito pinapagana ang mga daanan ng nervous system na konektado sa arousal, kundi nakakatulong din itong bawasan ang pagkabalisa, isang malaking tahimik na hadlang sa sexual na pagganap ng lalaki. Talakayin din natin ang isang karaniwang pagkakamali. Ang ilang mga lalaki ay hindi sinasadyang napipiga ang kanilang mga hitapuwit o kalamnan sa tiyan. Kung napapansin ninyong naninigas ang inyong tiyan o pinipigilan ang inyong hininga, magdahan-dahan. Ang Kegels ay banayad. Mas mahalaga ang presisyon kaysa intensity. Isipin ninyo ito na parang pagpihit ng kombinasyon ng safe. Hindi ninyo kailangang pilitin ang gulong. Gusto ninyong maramdaman ang tamang click. Sa paglipas ng panahon, habang lumalakas kayo, maaari ninyong dagdagan ang oras ng paghawak sa 19 segundo pagkatapos ay 15. Maaari pa kayong magdagdag ng mabilis na pagpiga bitaw para sanayin ang endurance at reaction time. Ang mga baryasyong ito ay ginagaya ang natural na pagkurba-kurba ng kalamnan habang nasa kasukdulan na tumutulong sa inyong maibalik ang ritmikong lakas na maaaring nawala na sa inyo. Ngunit ang tunay na nagpapatingkad sa Kegels ay ang kontrol na ibinabalik nito sa inyo. Hindi lamang sa inyong katawan, kundi sa inyong kumpiyansa kung ano ang nararamdaman ninyo sa silid tulugan at kung paano ninyo ipinapakita ang inyong sarili bilang isang lalaki kahit sa labas ng intimasyon. Wala nang mas nakapagpapalakas loob kaysa malaman na ang inyong pagganap ay literal nasa inyong mga kamay. Kung mananatili kayo rito na naglalaan lamang ng ilang minuto bawat araw, maaari kayong magsimulang makaramdam na mas bata hindi lamang sa aspetong sexual kundi pati na rin sa enerhiya na parang ibinalik ninyo ang orasan nang hindi gumagamit ng mga reseta. Simula pa lamang ito. Habang pinapalakas ng Kegels ang pundasyon, ang ating susunod na teknik ay aktibong nagpapalakas ng daloy ng dugo papunta sa ari nang walang tableta at hindi kailangang ma-arouse. Ito ay isang simpleng mekanikal na pamamaraan na matagumpay na ginamit ng mga lalaking nagpapagaling mula sa operasyon sa prostate upang maibalik ang ereksyon nang mabigo ang ibang mga paraan. Handa na bang matuto pa? Ituloy natin. Pangalawa, vacuum therapy. Paggamit ng penile pump. Isipin ninyo ang isang simpleng aparato na kayang ibalik ang daloy ng dugo sa ari nang walang tableta operasyon o pangangailangan para sa arousal. Maaaring parang napakaganda para maging totoo, ngunit ang vacuum therapy, kilala rin bilang penile pump therapy, ay nakatulong na sa libu-libong kalalakihan, lalo na sa mga higit sa 10 taong gulang na maibalik ang natural na ereksyon kahit pa matapos ang maraming taon ng hirap. Ang pinakamaganda rito ay gumagana ito sa pamamagitan ng pagpapadaloy ng dugo sa tamang lugar sa tamang oras. Eksakto kung ano ang kailangan ng inyong katawan. Narito kung paano ito gumagana. Ang penile pump ay isang cylinder na hugis aparato na isinusuot sa ari. Kapag nailagay na lumilikha ito ng banayad na kandayad na negatibong presyon, parang vacuum. Maaaring mano-mano o automatiko. Hinihila ng vacuum na ito ang dugo papasok sa mga tissue ng ari, pinapalaki ang mga kamara at nagtitrigger ng erection. Hindi ito mahika o shortcut.
ito ay purong pisyolohiya. Tulad ng inyong puso na nagbobomba ng dugo sa inyong mga artery, tinutulungan ng vacuum pump na idirekta ang daloy ng dugo ng eksakto kung saan ito kailangan. Gayunpaman, hindi lamang ito tungkol sa pagkakaroon ng ereksyon. Kapag ginagamit ng regular ang therapy na ito, ay nagsisilbing isang uri ng physical rehabilitation para sa ari. Katulad ng kung paano nakakatulong ang physical therapy pagkatapos ng operasyon sa tuhod upang maibalik ang galaw at pag-andar, tinutulungan ng vacuum therapy na panatilihing malusog, may sapat na oxygen at aktibo ang mga tissue ng ari. Ito ay lalong mahalaga habang kayo ay tumatanda at natural na bumabagal ang sirkulasyon. Sa katunayan, ang mga lalaking sumailalim sa operasyon sa prostate o nakaranas ng pangmatagalang erectile dysfunction ay madalas gumagamit ng teknik na ito upang sanayin muli ang natural na tugon ng kanilang katawan. Upang gamitin ito ng ligtas, ilagay lamang ang ari sa loob ng chamber o cylinder. Idikit ito ng banayad sa inyong katawan upang makabuo ng selyo at pagkatapos ay paganahin ang pump. Habang pumapasok ang dugo, mapapansin ninyong nagiging mas malaki at matigas ang ari. Karaniwang tumatagal lamang ito ng 1 o 2 minuto. Kapag nagkaroon na ng erection ang ilang lalaki, ay gumagamit ng malambot na constriction ring sa puno ng ari upang pansamantalang mapanatili ito. Ang singsing ay hindi dapat iwanan ng higit sa 30 minuto at dapat ninyo itong laging tanggalin ng maingat. Magsimula ng dahan-dahan. Sa simula, limitahan ang inyong mga sesyon sa 10 o 15 minuto 2 hanggang 3 beses sa isang linggo. Habang nagiging komportable na kayo at tumataas ang inyong tolerance, maaari ninyong dagdagan ang dalas sa pang-araw-araw na paggamit kung kinakailangan, bagaman laging sumunod sa ligtas na limitasyon sa oras. Ang susi rito ay banayad na pagiging consistent, hindi puwersa. Ang presyon ay dapat maramdamang parang matatag na hila, hindi masakit. Kung masakit, huminto at ayusin. Ito ay isang kasangkapan, hindi isang pagsubok ng katatagan. Ngayon, pag-usapan natin ang kaligtasan. Masyadong maraming lalaki ang nakakaligtaan ang aspetong ito at nauuwi sa pinsala. Huwag kailanman gumamit ng pump nang walang tamang instruksyon. Lubos kong ipinapayo na makipag-usap sa isang doktor o isang physical therapist na sanay sa kalusugan ng pelvic ng lalaki bago gumamit ng anumang vacuum device, lalo na kung bibili kayo online. Ang mga automatikong modelo ay karaniwang mas madaling gamitin, ngunit anuman ang uri, tiyaking ito ay medical grade at aprobado para sa mga layuning pangkalusugang sexual. Ang mga murang imitasyon ay maaaring magdulot ng pasapinsala sa tissue o kahit pangmatagalang komplikasyon. Ang hindi napagtatanto ng maraming lalaki ay ang vacuum therapy ay hindi lamang para sa mga may dysfunction. Ito rin ay para sa pag-iwas. Sa pamamagitan ng regular na pagdadala ng dugong mayaman sa oxygen sa tissue ng ari, tinutulungan ninyong mapanatili ang pagkaelastiko, pagiging matugunin at aktibidad ng nerve. Para itong nagsasagawa ng cardio para sa inyong pinakamahalagang organ. Oo, ang inyong ari ay isang organ na umaasa sa sirkulasyon tulad ng inyong utak o puso. Sa aking mga taon ng pagsasanay, nakakita ako ng mga lalaking
walang erection sa loob ng maraming buwan na nagsimulang magkaroon muli ng morning erections at spontaneous arousal pagkatapos lamang ng ilang linggo ng consistent na vacuum therapy. Ang ilan ay pinagsasama pa ito sa mga gamot tulad ng tadalafil para sa mas pinahusay na mga resulta, ngunit iyon ay isang bagay na dapat ninyong gawin lamang sa ilalim ng medikal na pangangasiwa. Ang mga benepisyong psikolohikal ay kasing halaga rin. Kapag nakikita ng isang lalaki na muling tumitigas ang kanyang ari, lalo na pagkatapos ng maraming taon ng pagkabigo may nagbabago, bumabalik ang kumpiyansa, nabubuhay muli ang pag-asa, nagsisimulang gumaling ang mga relasyon, at ang lalaking dating nakakaramdam ng pagkatalo ay nagsisimulang makaramdam muli ng sigla. Hindi ito tungkol sa vanity. Ito ay tungkol sa pag-andar, dignidad, at pagbawi ng kontrol sa inyong katawan. Dahil kapag nararamdaman ninyong kontrolado ninyo ang sitwasyon, lahat ng iba pa ay nagsisimulang umayos. Ngunit hindi pa tayo tapos. Ang susunod na paraan ay mas hindi pa kilala, ngunit napakabisa. Hindi ito nagsasangkot ng pagbomba o pagpiga. Ito ay isang pasibong teknik na tahimik na gumagana sa paglipas ng panahon upang hindi lamang mapabuti ang ereksyon, kundi para sa maraming lalaki ay aktwal na nagpapalaki at nagpapahaba ng ari. Naku-curious ba kayo? Dapat lang. Ituloy natin. Pangatlo, penile extender. Karamihan sa mga lalaki ay hindi pa nakarinig ng penile extender. Kung sakali man, madalas nila itong binabaliwala bilang isang gimmick o isang bagay na inaanunsyo sa mga late-night TV show. Ngunit ang katotohanan, ang device na ito ay tahimik na naging isa sa mga pinakapinagkakatiwalaang kasangkapan sa klinikal na rehabilitasyon ng erectile function. At oo, sa maraming kaso, maaari rin itong humantong sa kapansin-pansing paglaki ng ari. Hindi ito mangyayari magdamag at hindi walang pagsisikap, ngunit ang mga resulta ay maaaring maging totoo, pangmatagalan at makabuluhan. Ang penile extender ay isang medikal na aparato na idinisenyo upang maglapat ng banayad at tuloy-tuloy na pagbanat traction sa ari sa paglipas ng panahon. Maaaring mukha itong medyo nakakatakot sa simula dahil sa mga metal na baras, mga bahaging pang-adjust at mga tension spring. Ngunit simple lang ang layunin nito, ligtas at dahan-dahang banatin ang tissue ng ari. Kapag ginamit ng tama, nagtitrigger ito ng isang kahanga-hangang proseso na tinatawag na mechanotransduction, kung saan ang tissue ay tumutugon sa patuloy na pagbanat sa pamamagitan ng pagbuo ng mga bagong selula at pagpapalawak ng mga daluyan ng dugo. Nangangahulugan ito hindi lamang ng mas mahabang tissue, kundi mas malusog at mas maraming ugat na tissue. Bakit ito mahalaga? Para sa maraming lalaki, ang pangunahing issue sa likod ng mahinang ereksyon ay ang hindi magandang daloy ng dugo. Kung ang mga ugat sa loob ng ari ay hindi kayang magdala o mag-ipon ng sapat na dugo, naaapektuhan ang ereksyon. Ang extender ay dahan-dahan at pasibong gumagana upang mapahusay ang kapasidad ng mga ugat. Pinapabuti nito ang pagkaelastiko ng tissue ng ari, lalo na sa mga lalaking maaaring nakaranas ng pag-urong o pagkurba dahil sa edad, pinsala o mga kondisyon tulad ng Peyronie's disease. Narito ang isang bahagi na madalas ikinagugulat ng mga tao. Ang mga penile extender
ay malawakang ginagamit sa Europa at lalong inirerekomenda ng mga urologists sa US, hindi para sa mga kosmetikong dahilan, kundi para sa mga functional na dahilan. Ang mga lalaking nagpapagaling mula sa operasyon sa prostate o pangmatagalang erectile dysfunction ay madalas gumagamit ng mga device na ito bilang bahagi ng isang rehabilitation protocol kasabay ng pelvic floor therapy at mga gamot. Ang paggamit ng device ay nangangailangan ng pasensya at pagiging consistent. Karamihan sa mga protocol ay nagre-rekomenda ng pagsusuot nito ng 1 hanggang 2 oras bawat araw, 5 hanggang 6 na araw sa isang linggo sa loob ng hindi bababa sa 3 hanggang 6 na buwan. Ang pagbanat ay dapat laging mababa at banayad sa simula na may dahan-dahang pagtaas ng tensyon at tagal sa paglipas ng panahon. Hindi ito tungkol sa pamimilit ng mga resulta. Ito ay tungkol sa pag-anyaya sa katawan na umangkop ng dahan-dahan at ligtas. Ang nagpapaging kakaiba sa paraang ito ay hindi ito umaasa sa stimulasyon o arousal. Gumagana ito habang ginagawa ninyo ang inyong pang-araw-araw na gawain, nanonood ng telebisyon, nagbabasa o kahit nagtatrabaho mula sa bahay. Ang ilang mga mas bagong modelo ay magaan at sapat na diskreto upang maisuot sa ilalim ng maluluwag na damit. Siyempre, nangangailangan ito ng pag-a-adjust at sa mga unang araw, mahalagang subaybayan kung may anumang discomfort. Ngunit para sa mga lalaking nananatili rito ang mga resulta ay maaaring lubos na kasiyasiya. May isa pa ring benepisyo psikolohikal. Maraming lalaki ang nakakaramdam ng pagkawala ng pagkakakilanlan o kumpiyansa kapag ang kanilang ereksyon ay nagiging hindi na maaasahan o nagbabago ang kanilang sukat dahil sa edad o sakit. Ang paggamit ng isang device na hindi lamang nagpapalakas ng tissue kundi potensyal ding nagbabalik ng sukat ay maaaring magkaroon ng malakas na emosyonal na epekto. Ibinabalik nito sa mga lalaki ang pakiramdam ng kontrol at kasama nito ang kumpiyansa hindi lamang sa silid-tulugan kundi sa buhay. Ngunit tulad ng anumang medikal na kasangkapan, mahalaga ang propesyonal na gabay. Huwag kailanman bumili ng murang device mula sa hindi kilalang mapagkukunan. Ang mga extender na mababa ang kalidad ay maaaring magdulot ng pinsala, pamamanhid o peklat. Palaging pumili ng isang produkto na inirekomenda ng isang doktor o espesyalista at ideal kung ito ay nasubok na sa klinika para sa kaligtasan at bisa. Kaya kung nahihirapan kayo sa pagganap o napapansin ang mga pisikal na pagbabago na nagpaparamdam sa inyo na hindi na kayo ang dati, alamin ninyong mayroon kayong mga pagpipilian. Hindi ito tungkol sa vanity. Ito ay tungkol sa pag-andar, kumpiyansa at pagbawi ng isang mahalagang bahagi ng kung sino kayo. At bagamat maaaring mangailangan ito ng oras, ang mga resulta ay sulit sa dedikasyon. Libu-libong kalalakihan na ang dumaan sa landas na ito bago kayo at marami ang natagpuan hindi lamang ang paggaling kundi pagbuti pa na higit sa kanilang inaasahan. Gayunpaman, habang ang extender ay pasibong gumagana, ang susunod na paraan na ating tatalakayin ay mas aktibo at wala itong kinalaman sa inyong maselang bahagi. Sa katunayan, nagsisimula ito sa inyong mga binti. Ang isang galaw na ito ay nagpapataas ng testosterone
nagpapalakas ng sirkulasyon ng dugo at maaari pa ngang mag-spark ng natural na tugon sa erection, lahat ng walang isang tableta o device. Kung parang imposible iyan, maghintay lang kayo. Gusto ninyong marinig ito. Pang-apat, wall squats. Pangkalahatang pagsigla ng daloy ng dugo sa katawan. Pagdating sa pagpapabuti ng ereksyon, karamihan sa mga lalaki ay hindi iniisip ang kanilang mga binti. Ngunit, paano kung sasabihin ko sa inyo na ang sikreto sa mas malakas at mas pangmatagalang ereksyon ay maaaring magsimula sa inyong mga hita? Mukhang kakaiba, ngunit may malakas na koneksyon sa pagitan ng inyong lower body at ng inyong sexual na pag-andar. At lahat ito ay may kinalaman sa daloy ng dugo produksyon ng hormon at kalusugan ng mga ugat. Isa sa pinakamabisa at mapapama at madaling gawin na ehersisyo upang ma-access ang koneksyong ito ay isang bagay na tila simple ang wall squat o pag-upo sa pader. Ngayon, huwag hayaang linlangin kayo ng pagiging simple nito. Ang wall squats ay hindi lamang isang ehersisyo para sa binti. Pinapagana nito ang ilan sa pinakamalalaking grupo ng kalamnan sa katawan, ang inyong quads. Unahang hita glutes puwit at hamstrings likurang hita na lahat ay nangangailangan ng malaking dami ng dugo at oxygen kapag pinapagana. Narito kung bakit mahalaga iyan. Kapag ang mga pangunahing kalamnan na ito ay nagagamit na pipilitang tumaas ang antas ng trabaho ng inyong cardiovascular system, mas malakas ang bomba ng inyong puso, lumalapad ang inyong mga artery at ang inyong mga daluyan ng dugo, kasama na ang mga direktang papunta sa pelvic region, ay nagiging mas episyente. Ang tumaas na pangangailangang ito ay nagtitrigger ng sunod-sunod na mga benepisyo. Isa sa pinakamahalaga ay ang paglabas ng nitric oxide, isang natural na kemikal na nagpapalaki ng mga daluyan ng dugo at may direktang papel sa pagtulong sa inyong magkaroon at mapanatili ang erection. Kung walang nitric oxide, hindi talaga mangyayari ang ereksyon. Sa pamamagitan ng natural na pag-stimulate sa produksyon nito sa pamamagitan ng ehersisyo, inihahanda ninyo ang pundasyon para sa mas malakas at mas consistent na pagganap sa silid-tulugan. Pero hindi lang iyan. Ang regular na ehersisyo sa binti tulad ng wall squats ay nag-i-stimulate din ng paglabas ng testosterone, ang mismong hormone na sumusuporta sa libido, enerhiya at pangkalahatang sigla. Habang tumatanda ang mga lalaki, natural na bumababa ang testosterone. Bagama't ang hormone replacement therapy ay isang opsyon para sa ilan, ang katotohanan ay kaya pa rin ng inyong katawan na gumawa ng sarili nitong testosterone kung bibigyan ninyo ito ng tamang senyales. Ang wall squats ay isa sa mga senyales na iyon. Kapag pinapagana ninyo ang malalaking grupo ng kalamnan at hinahamon ang inyong lower body, tumutugon ang inyong utak sa pamamagitan ng muling pagpapagana sa produksyon ng hormone. Ang pagsasagawa ng wall squat ay direkta at hindi ninyo kailangan ng gym. Tumayo lamang na ang likod ay diretso sa pader, ang mga paa ay magkasing lapad ng balikat at dahan-dahang dumulas pababa hanggang ang inyong mga hita ay parallel sa sahig na parang nakaupo kayo sa isang hindi nakikitang upuan. Hawakan ang posisyong iyon. Magsimula sa 20 segundo kung iyon lang ang kaya ninyo. Sa paglipas ng panahon,
Subukang abutin ang 100 segundo o higit pa. Magpahinga ng 1 o 2 minuto pagkatapos ay ulitin. Sikaping makatatlo hanggang 5 ulit 3 hanggang 4 na araw bawat linggo. Sa unang beses na gawin ninyo ito, maaaring manginig ang inyong mga binti. Normal lang iyon. Ibig sabihin, nagigising ang inyong mga kalamnan. Sa pagiging consistent, mabilis na nabubuo ang lakas at gayon din ang mga benepisyo. Ang mga lalaking isinasama ang galaw na ito sa kanilang lingguhang rutina ay madalas na nagsasabing mas masigla sila, mas balanse, at mas may kumpiyansa. Hindi lamang habang nagtatalik, kundi sa buong araw. Lumalakas ang kanilang mga binti, oo, ngunit gayon din ang kanilang sirkulasyon, ang kanilang hormone profile, at ang kanilang sexual na pagtugon. At narito ang bagay tungkol sa wall squats. Ito ay ligtas, mababa ang epekto at maaaring i-adjust. Hindi kailangan ng mabibigat na timbang o komplikadong mga galaw. Kayo man ay 60, 70 o higit pa, maaari ninyong baguhin ang intensity upang umangkop sa inyong antas. At kung nagsisimula pa lang kayo sa inyong fitness journey, ayos lang iyon. Ang mahalaga ay gumagalaw kayo, nagpapadaloy ng dugo sa ibabang bahagi ng inyong katawan at nililikha ang panloob na kapaligiran na kailangan ng inyong sistema upang gumana ng pinakamahusay. Sa paglipas ng mga taon, nakita ko kung paano binago ng isang ehersisyong ito ang buhay ng marami. Mga lalaking sinabihan na ang tanging opsyon nila ay gamot ay natuklasan ang bagong sigla sa pamamagitan lamang ng isang pader at kaunting determinasyon. Nakakahambling at makapangyarihang masaksihan ito. Gayunpaman, gaano man kabisa ang wall squats, tinutugunan lamang nito ang isang bahagi ng equation, ang pisikal. Ang hindi napagtatanto ng maraming lalaki ay ang isang malaking hadlang sa sexual na pag-andar ay hindi nagsisimula sa katawan. Nagsisimula ito sa isip. Pagkabalisa, stress, labis na pag-iisip. Ang mga ito ay maaaring tahimik na sumabotahe sa arousal kahit na maayos ang lahat ng iba pa. Kaya naman, ang susunod na teknik ay marahil ang pinakanapapabayaan at pinakamahalaga. Hindi ito nangangailangan ng galaw, walang kagamitan, at walang oras sa gym. Gayunpaman, mayroon itong kapangyarihang i-reset ang inyong nervous system, babaan ang mga stress hormone, at muling buksan ang natural na ritmo ng pagnanasa. Gusto ninyong marinig ito? Magpatuloy tayo. Panlima, malalim na paghinga. Gamit ang diaphragm, pagbabawas ng stress at pag-reset ng nervous system. Maaari kayong kumain ng tama, regular na mag-ehersisyo at uminom ng bawat suplemento na nasa merkado. Ngunit kung ang inyong nervous system ay palaging nasa fight or flight mode o handa sa pakikipaglaban, isasara ng inyong katawan ang arousal bago pa man ito magsimula. Hindi iyan teorya, iyan ay biology. At para sa mga lalaking higit sa ang tahimik na pumapatay sa sexual na pagganap ay hindi palaging pisikal. Ito ay emosyonal. Ang talamak na stress, pagkabalisa, at kahit banayad na tensyon sa isip ay maaaring makasira sa pagnanasa, magpahina ng ereksyon, at sumabotahe sa intimasyon. Kaya naman ang huling teknik na ito ay marahil ang pinaka-underrated sa lahat, ang malalim na paghinga gamit ang deep diaphragmatic breathing. Maaaring simple ito pakinggan
halos napakasimple, ngunit huwag maliitin ang kapangyarihan nito. Ang inyong hininga ang direktang daanan patungo sa inyong nervous system. Kapag humihinga kayo ng malalim dahan-dahan at may intensyon mula sa diaphragm, hindi sa dibdib, nagpapadala kayo ng malakas na senyales sa inyong utak na nagsasabing, ligtas ako, kalmado ako, okay lang mag-relax. At iyon mismo ang kailangan ng inyong katawan upang payagan ang dugo na malayang dumaloy papasok sa ari upang stimulate ang tamang mga hormone at upang lubos na maranasan ang arousal. Sa kabaligtaran, ang mababaw na paghinga sa dibdib, isang bagay na ginagawa ng maraming lalaki nang hindi namamalayan, ay nagtitrigger ng kabaligtarang tugon. Sinasabi nito sa inyong utak na may panganib sa paligid. Tumataas ang cortisol, ang stress hormone. Ang daloy ng dugo ay inililihis palayo sa mga reproductive organ. Bumibilis ang tibok ng puso, ngunit nagsasara ang sexual na pagnanasa. Para itong sinusubukang magsindi ng apoy sa gitna ng isang bagyo. Gaano man karaming panggatong ang ilagay ninyo, hindi ito sisiklab. Kaya naman, itinuro ko ang malalim na paghinga gamit ang diaphragm sa daan-daang pasyente ko sa paglipas ng mga taon at kaya ko rin itong ginagamit sa sarili ko. Libre ito, agad itong epektibo, at gumagana ito. Kapag ginagawa ng consistent ang teknik na ito, ay maaaring makatulong na mapababa ang presyon ng dugo, i-regulate ang tibok ng puso, babaan ang antas ng cortisol, at lumikha ng ideal na kapaligiran para sa sexual na tugon. Narito kung paano ito gumagana. Umupo ng komportable sa isang upuan na ang mga paa ay patag sa sahig. Ilagay ang isang kamay sa inyong dibdib at ang isa pa sa inyong tiyan. Huminga ng dahan-dahan paloob sa ilong sa bilang na 4. Dapat ninyong maramdaman na umaangat ang inyong tiyan, hindi ang inyong dibdib. Pigilin ang hininga sa loob ng 4 na segundo. Pagkatapos, huminga ng banayad palabas sa bibig sa bilang na 6. Habang humihinga palabas, isipin ninyong lumalambot ang inyong katawan, nagre-relax, pinapakawalan ang anumang tensyon na inyong pinanghahawakan. Ulitin ito sa loob ng 10 minuto bawat araw, ideal kung sa umaga o bago matulog. Sa simula, maaaring lumipad ang inyong isip. Maaari kayong makaramdam ng pagkainip o kahit pagiging katawa-tawa. Normal lang iyon. Ngunit kung mananatili kayo rito, magsisimula kayong makapansin ng isang banayad, ngunit makapangyarihang bagay, isang pagbabago sa inyong baseline. Mas kalmado kayo, mas nakasentro. Iba na ang magiging tugon ninyo sa stress. At oo, magsisimula kayong makapansin ng mas madalas at natural na ereksyon, lalo na iyong mga spontaneous na morning erection na isang mahalagang senyales ng kalusugan ng mga ugat at hormone. Ang mas nakapagpapasigla pa ay ang malalim na paghinga ay tumutulong na i-rewire ang mga emosyonal na pattern na madalas humahadlang sa mga lalaki mula sa koneksyon at pagiging malapit. Binubuksan nito ang pinto sa pagiging vulnerable na siya namang nagbubukas ng pinto sa intimasyon. Marami sa aking mga pasyente ang nagsabi sa akin na ang gawaing ito ay hindi lamang nagpabuti sa kanilang erection, kundi tumulong din sa kanilang maramdaman na mas present sila kasama ang kanilang mga partner, mas emosyonal na available.
mas tulad ng mga lalaking dati sila. At marahil, ang pinakamahalaga, ibinabalik nito ang kapangyarihan sa inyo. Karamihan sa ating hinaharap habang tumatanda ay maaaring maramdamang wala na sa ating kontrol. Ngunit ang inyong hininga, iyan ay sa inyo. At kapag natutunan ninyong masterin ito, magkakaroon kayo ng access sa isang uri ng panloob na kontrol na hindi kayang tumbasan ng anumang gamot. Ngayon, natapos na ninyo ang lahat ng 5 teknik mula sa lakas ng inyong pelvic floor hanggang sa lalim ng inyong hininga. Bawat isa ay may iba't ibang papel, ngunit magkakasama silang bumubuo ng isang kumpletong diskarte sa pagpapanumbalik ng inyong kalusugang sexual ng natural, walang side effects at walang kahihiyan. Ang tanging natitira na lang gawin ay magsimula. Ano ang kailangan ninyong gawin ngayon? Sa puntong ito, nakita na ninyo ang buong larawan. Natutunan na ninyo ang tungkol sa 5 pinakamabisang natural na paraan upang mapabuti ang inyong ereksyon, mapataas ang daloy ng dugo, mapalakas ang inyong kumpiyansa sa sarili sa aspetong sexual at muling kumonekta sa inyong partner sa mga paraang tunay na mahalaga. Ngunit ang kaalaman lamang ay hindi magbabago ng inyong buhay. Ang pagkilos ang gumagawa ng pagkakaiba. Kaya kung tumingin na kayo sa salamin at nagtaka kung lumipas na ba ang inyong kasibulan o kung tahimik kayong natakot na may nawala ng mahalaga sa inyong pagiging lalaki, ito na ang inyong turning point dito mismo ngayon din. Dahil kung ano ang gagawin ninyo ngayon ang magtatakda kung ano ang mararamdaman ninyo bukas. Magsimula sa isang teknik lamang. Huwag pilitin ang sarili. Kung ang Kegel exercises ay tila magandang panimula, doon kayo magsimula. Umupo, mag-focus sa pagtukoy ng tamang mga kalamnan at gawin ang 3 maikling set ng pagpiga. Maaaring 5 minuto lang ito, ngunit itatanim na ninyo ang unang binhi ng pagbabago. O kung stress ang pinakamatindi ninyong kalaban, magsimula sa malalim na paghinga. Isara ang pinto, patahimikin ang ingay, at hayaan ang sariling huminga ng may intensyon. Ang mga sandaling ito ay maliit, ngunit makapangyarihan. Kung handa na kayo para sa mas pisikal na commitment, idagdag ang wall squats upang mapalakas ang testosterone at sirkulasyon. Hindi ninyo kailangan ng gym or trainer, isang pader lang at ang sarili ninyong bigat. Gawin ang kaya ninyo at mula roon ay umunlad. Kahit 20 segundo ay progreso na. At kung ganado kayong magpatuloy, patuloy patingnan ang tungkol sa dekalidad na vacuum device o extender, lalo na kung ang inyong mga hamon ay mas malala o matagal nang naririyan. Ngunit saan man kayo magsimula, basta magsimula. Hindi kailangang perpekto. Kailangan lang maging consistent. 5 minuto bawat araw ay maaaring maging pagkakaiba sa pagitan ng 1 pang taon ng frustrasyon at ng simula ng tunay na pagbabago. Narito ang katotohanan na masyadong maraming lalaki ang hindi naririnig. Nais pa rin ng inyong katawan na gumana ng maayos. Nais pa rin nitong tumugon. Hindi kayo sira, na wala lang kayo sa practice. Ang mga kasangkapang ito ay hindi tungkol sa pagiging ibang tao. Ito ay tungkol sa pagbabalik sa kung sino kayo noon, kung sino pa rin kayo ngayon, bago humadlang ang stress, pagtanda o sakit. Isulat ito. I-schedule ito. Ituring itong parang appointment sa doktor na hindi ninyo palalampasin.
Kung mas bibigyan ninyo ng istruktura ang inyong mga pagsisikap, mas seseryosohin ito ng inyong utak. At maniwala kayo sa akin, kapag nagsimulang tumugon ang inyong katawan, kapag naramdaman ninyo ang unang mas malakas na ereksyon, kapag tiningnan kayo ng inyong partner ng may sorpresa at koneksyon, malalaman ninyong sulit ang bawat sandali ng pagsisikap. Dumaan na kayo sa sapat na taon ng kawalan, ng katiyakan, ng katahimikan, ng hindi pagkaalam kung magiging normal pa ba ang mga bagay-bagay. Karapat-dapat kayo sa mas mabuti. Karapat-dapat kayo sa mga sagot. At ngayon, nasa inyo na ang mga ito. Malinaw ang siyensya. Abot kamay ang mga kasangkapan. At ang kapangyarihan ay nasa inyong mga kamay na muli. Hindi sa mga kumpanya ng gamot, hindi sa mga anunsyong nagbebenta sa inyo ng mabilisang lunas sa inyo. Kaya huminga ng unang malalim na hininga. Gawin ang unang set. Subukan ang unang squat. Hayaan ninyong ito ang araw na gumawa kayo ng hakbang pabalik sa sigla, lakas at intimasyon. Hindi lamang para sa inyong partner, kundi para sa inyong sarili. Pangwakas na kaisipan, ang lakas na magsimulang muli. Mayroong isang tahimik na uri ng sakit na dinadala ng maraming lalaki habang sila ay tumatanda. Hindi ito ang uri na lumalabas sa mga medikal na pagsusuri o scan. Ito ang uri na dahan-dahang pumapasok, ang frustrasyon ng humihinang ereksyon, ang lumalaking distansya sa isang relasyon, ang tahimik na pakiramdam na may isang mahalagang bagay na nawawala. At madalas hinaharap natin ito ng tahimik. Sinasabi natin sa ating sarili na bahagi lang ito ng pagtanda. Tinatanggap natin ito. Umaangkop tayo. Umiiwas tayo. At sa paglipas ng panahon, nagsisimula tayong maniwala na huli na ang lahat para magbago. Ngunit nais kong marinig ninyo ako ngayon, hindi pa huli. Malayo pa. Ang natutunan ninyo rito ay hindi isang milagrong lunas. Hindi ito mabilisang mahika. Ito ay isang bagay na mas totoo pa roon. Ito ay isang roadmap, isang set ng mga kasangkapan na maaari ninyong gamitin simula ngayon upang maibalik hindi lamang ang inyong sexual na pag-andar, kundi pati na rin ang inyong pakiramdam ng kumpiyansa, kontrol at koneksyon. Dahil ang paglalakbay na ito ay hindi lamang tungkol sa daloy ng dugo. Hindi lamang ito tungkol sa tono ng kalamnan o antas ng hormone. Ito ay tungkol sa pagbawi ng bahagi ng inyong sarili na nais pa ring mabuhay, ng lubos magmahal, ng malalim, at humarap ng may lakas at dangal. Balikan natin ang 5 pangunahing aral na ating pinag-aralan. Natutunan ninyo kung paano muling itatayo ng Kegel exercises ang mismong pundasyon ng lakas sexual. Natuklasan ninyo kung paano makapagdadala ng agarang daloy ng dugo at makapag-rehabilitate ng tissue ang vacuum therapy. Nakita ninyo kung paano maibabalik ng penile extender ang parehong pag-andar at potensyal ang haba. Naunawaan ninyo kung paano mapapasigla ng wall squats ang testosterone at mabubuksan ang mga daluyan ng dugo. At panghuli, ipinakilala sa inyo ang malalim na paghinga gamit ang diaphragm upang pakalmahin ang isip at lumikha ng panloob na kondisyon para sa intimasyon. Bawat isa sa mga paraang ito ay iba-iba ang pagkilos
Ngunit lahat sila ay patungo sa iisang layunin, ibalik kayo sa balanse, ibalik ang maaaring nasira ng edad, stress at katahimikan. Kung kasama ko pa rin kayo hanggang ngayon, may alam ako tungkol sa inyo, hindi pa kayo sumusuko. Nasa laro pa rin kayo. Naniniwala pa rin kayo na may mas mabuti pang posible. At ang paniniwalang iyon, iyan ang pinakamakapangyarihang kasangkapan na mayroon kayo. Narito ang isang mahalagang aral sa buhay. Ang pagtanda ay hindi nangangahulugang nababawasan ang inyong pagkalalaki. Nangangahulugan ito na nagiging mas matalino kayo. Isang lalaking alam na ang tunay na lakas ay hindi tungkol sa pagpapanggap na walang nagbago, kundi tungkol sa pagkakaroon ng tapang na baguhin ang kaya ninyong baguhin. At kaya ninyong baguhin ito. Maaari kayong makaramdam muli ng excitement. Maaari kayong makaramdam muli ng koneksyon. Maaari ninyong tingnan ang inyong partner at makita hindi lamang ang pagmamahal, kundi pati na rin ang pagnanasa na nasasalamin pabalik. Maaari kayong gumising sa umaga at makaramdam ng pagmamalaki, hindi lamang dahil sa pisikal na naibalik ninyo, kundi dahil inako ninyo ang inyong kalusugan noong ito ay pinakamahalaga. Kaya iiwan ko sa inyo ito, magsimula sa maliit, manatiling consistent, maging pasensyoso. Hindi ito isang karera, ito ay isang pagbabalik. Isang pagbabalik sa inyong sarili, isang pagbabalik sa kapangyarihan, sa kumpiyansa, sa kagalakan. Hindi ninyo kailangang habulin ang kabataan. Kailangan ninyo lamang ibalik ang inyong sigla dito mismo, ngayon din sa katawang mayroon kayo ngayon. Nakakita na ako ng mga lalaking nasa kanilang 60s, 70s at maging 80s na binago ang takbo ng mga bagay hindi sa pag-asa lamang kundi sa pagkilos. Hindi kayo naiiba. Ang inyong kwento ay isinusulat pa rin. At kung ngayon, ang magiging kabanata kung saan magsisimulang magbago ang lahat, titingnan ninyo ang nakaraan pagkalipas ng ilang linggo o buwan at mapagtatanto ang isang makapangyarihang bagay. Hindi lamang ninyo natutunan kung paano ayusin ang isang problema. Natutunan ninyo kung paano muling itayo ang isang bahagi ng inyong sarili na hindi naman talaga nawala. Ngayon kayo na ang kikilos. At naniniwala ako sa inyo, kung nakaantig sa inyo ang mensaheng ito, huwag ninyo itong sarilinin. Ibahagi ito sa kaibigan, kapatid, o sino mang kakilala ninyo na maaaring mangailangan ng mensaheng ito ng pag-asa at lakas. Sa mga komento sa ibaba, nais kong marinig mula sa inyo. I-type ang handa na ako kung kayo ay nangangakong gagawin ang unang hakbang ngayon o ibahagi kung aling bahagi nito ang pinakanagustuhan ninyo. Sinasadya kong basahin ang inyong mga komento.